Wala ako, binigay ko lahat ng schedule kay Shelito at Veronica. Napag-usapan naman namin yon and we all agreed na ganun yung gagawin. Nasa kanila lahat habang sila ay nandito dahil... Yes, oo. Nagkita din ba tayo kahapon? Yes! Maraming salamat sa pagbisita ninyo dito sa The Hague. Jenny! Yes, maraming salamat sa inyong pagbisita dito sa detention center sa The Hague at maraming salamat sa pagpapakita ninyo ng suporta kay Pangulong Duterte. Yes, so galing ako doon sa kanya sa loob at ang discussion namin ganun pa rin, Coke Zero pa rin. Yes. Dumating naman na yung binili para sa kanya na Coke Zero. So, Apat pa rin yung Coke. hindi ko alam kasi galing na siya sa grocery. Kasi meron silang allowed sila ng grocery so dumating ngayon. Dumating na rin yung vaccine? Sir, bawal kasi ang pagbibigay ng pagkain sa loob. So, pwede siyang magluto. Ini-encourage ko siya kanina. Sabi ko, Papa, magluto ka na lang. And then sabi niya na, I cannot even boil water. What do you expect? So, yes, pwede naman magluto. Sige lang, dahan-dahanin ko lang. Pwede mag-volunteer as a cook? Unfortunately, ma'am, sila lang din yung pwedeng magluto ng pagkain nila. Yes. And he said na sabi ko, maraming tao sa labas, nag-aantay. So, anong mensahe mo sa kanila? And then he said na ang message ko ay, if you are angry, you are allowed to say almost anything. And that is okay. So, BP, may hiling ba si PRD, BP? Nalalapit yung birthday? Wala, sir. Wala man siyang nasabi kanina. And yung discussion lang namin is yung dental floss kasi ni-request na namin yon. So, nag-discussion din kami kanina. Nagtanong ako sa guards what is happening to the request for dental floss. And then, kahapon kasi I sent a bag of clothes, yung galing Davao City, na mga damit niya, pinadala, tapos sinort out ko yon, inayos ko, and then pinadala namin dito sa loob. At natanggap na daw yon kahapon ng umaga. Ngayong, Monday pala ngayon, Sunday kahapon. Ngayong umaga, natanggap ngayong umaga at i-deliver sa kanya bukas. Kasi pinaprocess lang, chinecheck lang. Nakita niya pa yung mga supporters niya kahapon. Mga pictures kung sinong nag-support sa kanya. Meron siyang access sa computer, ma'am. Supposedly dapat sa loob. Ang problem is, hindi siya marunong mag-operate ng Hindi siya marunong mag-operate ng computer. Ang cute ni tatay. So, supposedly na siya access. Dili na siya, ma'am. Ayaw na niya. And then, I was asking him, magsulat ka na lang ng libro. Sabi ko, magsulat ka na lang ng libro and then when you get out, we'll sell it and make money out of it. Yes! And then he said na, I'm too old to write a book. And then sabi ko sa kanya, si Rizal nakagawa ng No Limitang Here at El Filibusterismo. And then, ang sagot niya sa akin was, ano bang edad ni Rizal nung nagsulat siya? 80 years old? Pero man, ma'am, yung recorder ba? Tapos I'll make that suggestion the next time na pwede niyang may gawin, schedule ako. parang sound, yearbook, yearbook lang, tapos mag-ano lang ng Kasi hindi ko din alam yung ganyang pamamaraan. Alam ko din pen and paper magsulat. Meron kanina yung executive committee ng
mga organizers kahapon. Magkasama ko sila kanina for lunch just to thank them sa pagod, hirap, puyat at lahat na ng kanilang effort para doon sa rally kahapon. Ang suggestion ko sa kanila, maybe magkanya-kanya na lang tayo ng picnic kung gusto ninyo ng ganon at wala ng program para hindi na tayo kailangan magpaalam ba. Kasi it's not a rally, it's not a protest, it's just a birthday picnic, and then you can gather kung ano yung grupo ninyo, kayo yung magsama, kung ano yung grupo nila, sila din yung magsama, and then mag-table hopping na lang siguro yung mga tao. Pagalingan na at pasarapan ng pagkain. Ipuntahan niyo po sa Bulag Mayo. Sinabihan ko sila, ma'am. Sabi ko, just let me know kung anong plans ninyo, anong gusto ninyong gawin. Kasi sa 28 naman, ang nakaschedule na bumisita is yung sister ko, si Veronica, tsaka yung mother niya, si Shelly. So I'll be free that day, whatever that you want to do. How about your mother? How about your mother? When is Veronica's birthday? She's arriving. Hindi ko na maalala. Kailan darating mama ko? Before then? 28 or 29? On the birthday, ma'am. Yes. Pero kayo po, anong plans nyo for the birthday? I mean, pwede bang dalahan ng cake o ano ba? Yung family ninyo? Well, kasi dahil limited lang yung time ni Shelly to na makastay dito dahil meron siyang mga negosyo na kailangan asikasuhin. Hindi niya pwedeng pabayaan yung hanap buhay niya. At si Veronica naman ay nag-aaral, so kailangan din niyang umuwi. Hindi siya pwedeng magtagal ng absent. Limited yung time nila. So lahat ng time na pwedeng ibigay sa kanila, binigay sa kanila lahat. So kahit yung birthday, binigay sa kanila yung schedule, yung time na pumasok sa loob. So, Ikaw, VP, anong plano mo for his birthday? wala ako schedule sa kanya sa Friday. After na As lang. I said, binigay namin. Kasi allowed lang siya ng 2 visits a day. So, one lawyer visit, and then one family visit. So, the day after ka na lang, VP, or before? Wala akong yes. Wala ako. Binigay ko lahat ng schedule kay Shelly to at Veronica. Napag-usapan naman namin yun and we all agreed na ganun yung gagawin. Nasa kanila lahat habang sila ay nandito dahil limited yung time nila as compared to okay lang, ma'am, because wala man kaming problema. Kaming magkakapatid, wala man kaming problema. Yung mga nanay namin may problema. Pero kaming magkakapatid, you should see our group chat. Kaming apat na magkakapatid. So funny. We love you, BP. May bukod. Just until I get all the lawyers appointed by the court, they need to be vetted, cleared by the court, and once they're all appointed, then I can come and go already. VP, ganun pa rin ba yung tinatanong ni former president? Yung timeline, yung legal strategy, is he very much involved pa rin? You have to ask the lawyer, no, kung ano yung mga napag-usapan nila with regard to sa legal part. Pero sa'yo, ganun pa rin ang mga tinatanong din? Meron siyang na-mention kanina about the same rin, yes, kung ano yung process, ano yung pagkasunod-sunod na kailangan gawin. VP, meron po kayong binanggit yesterday na ang pangamba niyo para sa Daguio kapag bumalik siya ay baka magaya kay Ninoy Aquino. Meron po bang mga threats? Ano po yung basis or context po nitong Well, they can say what they want to say. Pwede naman na nila yan sabihin. And ako din, nag-file na rin si Congressman Pantaleon Alvarez questioning the budget and what happened to the budget and the constitutional infirmity and irregularities in the budget. And then I can say what I want to say. It doesn't have to be na dahil
pinupuna ko sila sa ginagawa nila sa ating bayan, ay kailangan ko din sagutin yung sinasabi nila. Ma'am, kahapon po talagang malakas yung panawagan ng mga taga-suporta na mag-resign si Marcos. Sinabi po ng Malacanang ngayon na kung pinagre-resign po nila ang Pangulo, sino ang makikinabang? Kahit sabihin po ni Vicky Sara, o kayo nagsabi niyan, kayo pa rin daw po ang makikinabang. Meron po ba kayo? Wala ako sinabi kahapon na Let her speak lang po. Let her speak lang. Hindi ko siya wala ako sinabi kahapon na BBM resign. Yes, ma'am. Wala po kayong sinabi Ever sinabi na Sir, let her speak, please. wala ako sinasabi ever na dapat mag-resign si BBM. Ang sinabi ko lang kahapon, sabi ko kung nananawagan kayo ng BBM resign, bigyan nyo ng rason kung bakit yan ang panawagan ninyo sa kanila. And then I gave them examples. It's very clear. I gave them, well, yes, ayan, may example po dito. Namin naiintindihan yung sinasabi niya. Kasi, Daming anomalya. Magpadama di ami ang criminal sa mga drug addict. yun lang naman ang sinabi ko. Sabi ko sa mga tao, pag nanawagan kayo ng BBM resign, dapat sabihin ninyo kung bakit. Para naiintindihan ng mga nakikinig, bakit ba tayo nananawagan ng resign? VP, how are you managing yung case ng father ninyo, tapos yung may impeachment pa kayo? How are you managing everything? Or how do you plan to Well, yes, okay naman na yung sa impeachment kasi before nangyari yung extraordinary rendition o pagkuha kay Pangulo doon sa Pilipinas, nabuo na yung team ng impeachment. So, on that point, okay na sila and they're preparing for trial. Ang dito lang kasi sa ICC, hindi pa mabuo yung team kasi we're waiting for papers for other lawyers. So, yun yung kailangan ko matapos. And then, kailangan ko ma-introduce yung lawyer in charge for PRD inside and the outside world doon sa mga kapatid ko and sa kay Shelito para pwede na ako bumalik sa Pilipinas and then pumunta na lang dito kapag kailangan. VP? Wala pa ma'am, wala pa pong Filipino lawyer sa ngayon. Yun ay ginagawaan pa ng shortlist sa ngayon. VP on the right-hand side, can we invite you for a dinner? We'll see each other siguro ma'am if you'll prepare an activity sa 28 sa Friday po. Going home na po bukas. Going opo. Taga saan kayo ma'am? Pwede siya ma'am doon ihulog ma'am. Yes ma'am, pwede dito ihulog sa asa kayo ma'am? Taga saan? Taga Belfast. Okay. Regards, really worship. May tanong yata. Sir. Ganihan nakadawat og bomb threat ang OBP. Ay, oo nga pala. Meron na po kaming standard operating procedures kapag merong mga ganito, bomb threats in the office, and they did exactly that kung ano yung sistema. Nag-evacuation po kami ng aming mga employees at iniimbestigahan din namin yung nagsabi na nakatanggap siya ng Did they call you about it po nung yes, ma'am. nangyayari? Kaninang umaga. Nag-usap kami. Wala namang walang napahamak pero nakwento sa akin na merong nag-a-apply kanina sa Office of the Vice President at nasali siya doon sa evacuation and then nag-back out na daw. Sabi niya ayaw ko na magtrabaho sa OVP. So, yun lang. Sorry, clarify ko lang po kasi nakahapon din po sa speech niyo ma'am, may sinabi po kayo na pinatatakbo kayo ng mga tao but we may not have a country anymore in 2020. Yes. Ano po kaya ma'am yung context po nitong no more country in 2020? Ano po yung analogy? Well, lugmok na tayo sa kahirapan because at this point, we should be working our way up but it seems that we are working to go to the dumpster
as I said noon, we are on this road to perdition. Sinabi ko na yan noon. Sa totoo lang, somehow, walang nakikitang hope yung mga tao dahil wala din silang nakikita mula sa gobyerno. But what's your decision? So, I know it's so early, pero parang 50-50 ba? O ano? It's, What will be the factors? it's really too early, ma'am, sa ngayon. Ma'am, sa kanila, sa inyo nila nakikita yung pag-asa. So would you would you agree? I mean, pagbibigyan niyo po ba yun kung yun ang magiging panawagan? Yes, ma'am. Ang pagtakbo kasi, ma'am, kailangan ka manalo. So, kailangan mo paniguraduhin na kapag tumakbo ka ay mananalo ka. Ma'am, you Because can have our vote. otherwise, that will be, hopeless case. Wala na yung pag-asa, no? So, mahirap paasahin ang mga tao. Tapos, alam mo namang hindi ka magtatagumpay sa kandidatura mo. So, kailangan paniguraduhin na mananalo para nabibigay yung expectation ng mga tao. Meron po kayong guarantee sa kanila as to when you can truly say na sa kanila kung ano yung decision? I'm sure Ang nagiging advice kayo. sa akin noon was fourth quarter of 2026. So, December of 2026, supposedly yun. Dapat merong decision. So malalaman At ng that time,